Kaya madali namang makilala, kapatid na Bobby. Halimbawa, nakasakay tayo sa jeep. Diba? Sabihin natin nagko-commute tayo o kaya sa bus. Yung jeep biglang dumaan doon sa isang simbahang Katoliko. Yung kasama nating mga passengers, biglang nag-sign of the cross. Anong relihiyon yung kapatid na Bobby? Siyempre, Katoliko, kapatid na Michael. Katoliko yun, communalist. At Now I see a POV. Open my eyes to your reality. Take me where I'm meant to be. Show me life like I can see. Dito sa Factbusters! Kaya bago muna natin simulan ang ating episode ngayon, iniimbitahan kita na isubscribe itong ating bagong YouTube channel, Factbusters PH, dahil yung lumang channel natin ay nahack po, mga kapatid. Kawawa naman tayo, no? Pero pati rin sana ang isa pa nating YouTube channel, Takasuri PH. Paki-subscribe din yan, mga kababayan. Ako naman, sige. Magandang araw mga kapatid and welcome na naman sa isang bagong episode ng Factbusters PH. Babasahin muna natin ang Filipos Kapitulo 3, ang talata ay 18. Ganito po ang sabi. Sapagkat tulad ng madalas kong sinasabi sa inyo noon at ngayoy luha ang inuulit ko, marami ang namumuhay bilang mga kaaway ng krus ni Kristo. Sa nasabing talata, marami daw ang namumuhay bilang mga kaaway ng krus ni Kristo. Yan ang binabanggit ni Apostol Pablo. Marami talaga sila, ano? At sa Galacia 6:14 naman, si Apostol Pablo ay ipinagmamalaki ang krus ng ating Panginoong Hesukristo, mga kababayan. At alam niyo po ba, isa sa mga paraan ng mga Katoliko para ipagmalaki ang krus ni Kristo ay sa pamamagitan ng pag-aantanda ng Santa Cruz o Sign of the Cross. Ika nga sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 2157, ganito po ang mababasa natin. Sinisimulan ng Kristiyano ang kanyang trabaho, mga panalangin at mga aksyon sa tanda ng krus, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Inilalaan ng binyagan ang kanyang gawain sa ikararangal ng Diyos at hinihingi ang grasya ng Panginoon upang siya'y pahintulutang makagawa sa tulong ng Espiritu bilang anak ng Ama. Ang tanda ng krus ay siyang nagpapalakas sa atin sa mga pagsubok at mga kahirapan. Ang aral ng Iglesia Katolika, ang pag-aantanda ng Santa Cruz kailangan ay ating ginagawa sa pang-araw-araw, mga kababayan. Napakaganda po nito. At ito po, yung ginagawa ng mga Katoliko ay ang paraan ng mga Katoliko para ipagmalaki ang krus ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi kagaya ng iba na namumuhay bilang mga kaaway ng krus ni Kristo, mga kapatid. Kaya sa ating episode ngayon, tatalakayin natin ang pangyayaring ito na naging usap-usapan sa social media matapos lumabas ang ulat na ilang kandidata ng Woman of the World ay hindi itinuloy ang kanilang paglahok sa isang programa ng Net25. Ayon sa mga ulat na makikita sa social media, ang dahilan umano ng kanilang pag-alis ay ang hiling na takpan o alisin ang kanilang mga kwintas na may krus o crucifix bago magsimula ang programa. Sa larawang kumakalat online, makikita ang mga kandidata na nakasuot ng kanilang mga sash habang suot pa rin ng kanilang mga crucifix necklaces. Earlier today, the 11th of June 2026, the candidates and staff of Woman of the World made the decision to leave our scheduled guest appearance on Net25's Kada Umaga show due to a situation that we felt did not align with our values of inclusivity, mutual respect, and freedom of personal expression. We were asked by members of the production staff to hide or cover our crucifix necklaces because we were inside the Iglesia Ni Cristo compound and the crosses might be visible on camera. While we respect the beliefs and policies of every religious community, we were surprised that this concern was raised only moments before our appearance and while the show was already on air. Had these guidelines been communicated in advance,
we would have appreciated the opportunity to understand expectations and address them respectfully. Unfortunately, the manner and timing of the request made us feel uncomfortable and disrespected. Our presence was solely to promote the candidates and the advocacy of the Woman of the World pageant, not any religious belief. As an organization that celebrates women from diverse cultures, backgrounds, and faiths, we firmly believe that everyone deserves respect, dignity, and acceptance, regardless of their religion. Our intention is not to create conflict, but to encourage understanding, dialogue, and mutual respect among people of different beliefs. We respect your religion. We simply ask that ours be respected as well. Kasunod nito ay isang larawan na nagpapakitang sila ay magkakasamang umalis sa venue ng Net25. Maraming netizens ang nagpahayag ng suporta sa naging pasya ng mga kandidata. Para sa kanila, ang pagsusuot ng krus ay hindi lamang isang palamuti, kundi isang pagpapahayag ng kanilang pananampalataya at personal na paniniwala. Mayroon ding nagsabing ang bawat panauhin ay nararapat igalang ang kanilang paniniwala, lalo na kung ang simbolong kanilang isinusuot ay bahagi ng kanilang relihiyon, siyempre ang Iglesia Katolika, at hindi naman nakapipinsala sa iba. Sa kabilang banda, mahalaga ring tandaan na ang bawat media organization ay may sarili nitong mga patakaran at production guidelines. Gayunpaman, kapag ang isang patakaran ay maaaring makaapekto sa malayang pagpapahayag ng relihiyong paniniwala, nagiging paksa ito ng pampublikong diskusyon. At ito nga yung nangyari sa Woman of the World na naging guest sa Net25. At ang tinutukoy na programa na sinasabi ko kanina ay itong programa sa Net25 ng pamagat ay Kada Umaga. Dito sana dapat mag-guest ang mga babae mula sa Woman of the World na nakasuot pala ng crucifix, mga kababayan, pero hindi sila pinayagan. Kaya yung pinayagan lang yung kandidato sa Men of the World. O katunayan, para ma-prove natin sa inyo na totoo ang aking sinasabi, o eto, panoorin nyo ito. Talaga naman po pag world class ang dating nating mga Pinoy. Mula sa singing, di ba? Oh, sa yes. acting, kahit sa sports. Tama. Dahil ito naman sa ibang larangan, muli pong pinatunayan ng Pilipinas ang tindig at husay nito sa international pageantry naman matapos makamit ni Oliver Eugene Kretz ang titulong Man of the World 2026. Ang kanyang nakaka-wow na winning moment, balikan natin. Mga kada, may panibago na namang koronang naiuwi ang Pilipinas sa international pageantry. Nasungkit ng Pinoy bet na si Oliver Eugene Kretz ang titulong Man of the World 2026 matapos niyang pagharian ang kompetisyong ginanap sa Palacio de Maynila noong June 6. Sa tagumpay na ito, siya ang kauna-unahang Pilipinong nakapag-uwi ng corona sa naturang pageant. Hakot Award din siya sa gabing yun. Sa huli, napatunayan ni Oliver na hindi lang looks ang meron siya, kundi may puso, talino, at lalong may kakayahang makipagsabayan sa entablado ng mundo. Isang makasaysayang panalo para sa Pilipinas at isang koronang siguradong ipagmamalaki ng bawat Pilipino. At ngayong araw, dito sa Kada Umaga, mas makikilala pa natin siya. Kaya please welcome po sa Kada Umaga stage ang Man of the World 2026, Oliver Eugene Kretz. O, Kitams, talagang hindi nila pinapasok ang mga kandidata ng Woman of the World dahil nakasuot ng crucifix. Alam naman natin, ang Net25 ay pagmamay-ari ng Iglesia ni Cristo ni Manalo. Ibig sabihin, takot sila sa krus. Katunayan nga, itong relihiyong ito ay sinisiraan ng mga Katoliko sa paggamit ng crucifix. At hindi lang yan, pati nga ang pag-aantanda ng Santa Cruz, mga kababayan. Ito, panoorin ninyo yung kutya ng dalawang ministro. Ito, panoorin natin. Kaya madali namang makilala, kapatid na Bobby. Halimbawa, nakasakay tayo sa jeep.
Diba? Sabi natin nagko-commute tayo o kaya sa bus. Yung jeep biglang dumaan doon sa isang simbahang Katoliko. Yung kasama nating mga passengers, biglang nag-sign of the cross. Anong relihiyon yung kapatid na Bobby? Eh, Siyempre, Katoliko, kapatid na Michael. Katoliko yon, communalist. At bakit daw nila ito isinasagawa? Makabubuti ba o makasasama daw yung pag-aantanda ng Santa Cruz? Baka bubuti raw. Ito Makabubuti? sinasabi. Sinasabi nila dito sa ganito rin pong aklat sa pahina 11 at ganito pong pahayag. Mabuti at pinakikinabangang lubha ang magkrus na malimit sapagkat siya'y may bisang magpasigla ng pananampalataya, magwaksi ng mga tukso at magtamo sa Diyos ng maraming biyaya. Kaya mabuti raw ang magkrus sapagkat ikapagtatamo raw ito ng maraming biyaya. Pero nagtataka lang ako doon sa nakausap nating isang matandang Katoliko. Kaya daw siya, kasi nadisino tayo niya sa, sa Quezon, sa may parting paanan ng Mount Banahaw. Maraming saradong Katoliko dyan. Marami kapatid na dyan Michael. sa Tayabas, Quezon. Ang sabi sa akin ng isang matanda, kapatid na Bobby, nung nadisino ako dyan, kaya kami nagkukrus kasi yan, panlaban yan sa mga milagro o sa mga maligno, sa mga masamang espiritu, pag naglalakad daw sa gubat, pagka nag-cross daw, nag-sign of the cross, lalo pagka umuulan-ulan, madilim at umaalulong yung aso at bilog ang buwan, lalayas daw yung masamang espiritu. Pero nakapagtataka, bakit pagka yung Katoliko, kapatid na Bobby, nasa loob ng simbahan at nasa harap ng pare, saka nagkukrus din siya. Ano kaya ibig sabihin nun? Meron siyang pinalalayas doon, kapatid na Michael. Ibig bang sabihin, maligno o kaya ay may masamang espiritu yung pare? Maaari, doon, yun ang kaharap nila. Ganon lumilitaw. Kaya tuloy, ang sagot ng pare doon sa kongregasyon, mas malaking cross. Ano ibig sabihin? Mas lalo kayong maligno. Ganon ba ibig sabihin nun? Naiisip lang natin yun kasi ganon ang pangangatwiran na lang ng simbahang Katoliko. Kaya tuloy, si kapatid na Karen, pag napag-uusapan yan, Oo. natatawa na lang sa Natatawa atin, na lang. kapatid na Bobby. Ayan, so napanood po natin si Michael Sandoval at si Bobby Fernandez. Binasa nila ang aklat na siya ang inyong pakinggan ang aral na Katoliko ni Enrique Demond sa pahina 11. At mula dito, ayon sa kanila, bakit nag-aantanda ang mga Katoliko sa simbahan? Sino ba ang pinalalayas nyo? Nako naman, tanong. Tama ba itong tanong na ito ng dalawang ministrong ito? Susuriin natin yan. Puntahan muna natin yung kanilang binasang aklat. Siya ang inyong pakinggan ni Enrique Demond, SVD, isang pari po yan, page 11. Nakikita nyo sa screen at yan talaga ang nakalagay. Wala naman tayong tutol doon, ano? Sige. Kailan ba ginagamit ang Sign of the Cross? Pamasahin natin ng aklat na My Catholic Faith ni Most Reverend Louis Laravier Moro sa page 393. Ganito po ang mababasa. We should make the sign of the cross, especially upon arising in the morning and retiring at night, before and after our prayers, meals, and principal actions, and whenever we are tempted or in danger, whenever we are blessed at Mass, at benediction, or elsewhere, we should make it. By means of the sign of the cross, we obtain God's blessing and protection from dangers, both spiritual and physical. Mula sa ating binasa, gagamitin natin dito mamaya, ganito po yun. May tatlong magkaibang intensyon kaya ginagawa ang sign of the cross. At ang ating patayan dyan ay mismong ang aklat na binasa ng mga ministro ni Manalo kanina. Siya ang inyong pakinggan ni Enrique Demond, page 11. Nakikita niyo po yan sa screen, ano? Unang intensyon kaya ginagawa ang sign of the cross. Sabi dito, bisang magpasigla ng pananampalataya. Ibig sabihin, unang dahilan ng Katoliko sa pag-aantanda niya ng Santa Cruz ay para mapasigla niya ang kaniyang pananampalataya. Kailan ito nangyayari? Kapag ang Katoliko ay, ang sabi sa My Catholic Faith, kapag ang Katoliko nag-aantanda mula sa pagbangon niya sa umaga at sa pagtulog niya sa gabi, sa pagkain niya. Siyempre, magbe-bless siya ng pagkain, at yung iba pang mga gawain. Kagaya din yan, nung sinabi ng mga ministro ni Manalo na nasa jeep ang Katoliko, dadaan sa simbahan, magsa-sign of the cross siya. Yun po yun, mga kapatid. Yun yung intensyon ng Katoliko. Pangalawang intensyon ng Katoliko, kaya nagsa-sign of the cross siya, ay ang pagwaksi ng mga tukso. Yan pala. At isa pa, yung pag-aadya ng kaaway. Ika nga ng My Catholic Faith,
ni Most Reverend Louis Laravuair Moro, ang sign of the cross ginagawa for protection from dangers, both spiritual and physical. And whenever we are tempted or in danger, napakaliwanag po niyan. Pangatlong intensyon ng mga Katoliko, kaya nag-aantanda ng Santa Cruz, ay para matamo ang maraming biyaya mula sa Diyos. Napakaliwanag po niyan, mga kababayan. Kaya ang sabi dito, we obtain God's blessing. Diba, kung nasa simbahan tayo, nag-aantanda tayo ng Santa Cruz to obtain God's blessing, hindi para mag-adya ng mga demonyo na nasa simbahan. Ako naman, napaka-malisyoso talaga ng lahat ng mga mangaral na ito, na mga napakapalpak, ano? Kaya nga sabi, whenever we are blessed at Mass, at benediction, or elsewhere, we should make it, napakaliwanag po yan, mga kababayan. Naku, itong mga mangangaral na ito, hindi alam ang kanilang sinasabi, ano? Fallacy of false dilemma nga yan eh. Naku naman. At tanda natin, sabi ng Biblia, sa Kawikaan 16:2, inaakala natin na tama ang lahat ng ating ginagawa. Ngunit ang Panginoon lang ang makakapaghusga kung ano talaga ang ating motibo. Napakaliwanag. Ang Panginoon lang po makapagsasabi kung ano mismo yung motibo ng tao, kaya nag-aantanda siya ng Santa Cruz. Hindi yung chismis lang, ano? Narinig sa kanila, pinapaalis ang kaaway. Ibig sabihin, sa lahat ng mga instances na pag-aantanda ng Santa Cruz, yun talaga yung intensyon ng Katoliko. Tako naman, palpak naman yan. Talagang mali yan, mga kababayan. Bakit pinangunahan na naman ng mga ngaral na ito ang Diyos sa paghusga sa motibo ng Katoliko? Naku naman, talagang ito, mga self-righteous talaga ito. Biblical ba ang pag-aantanda ng Santa Cruz? Ang sagot, babasahin natin sa Mateo 16:18, ang unang bahagi, at sa dulo ng versikulo 19. Ganito po ang nakasulat. At sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng patong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipinahintulot mo sa lupa ay ipinahihintulot din sa langit. Sa nabasa natin, mga kababayan, ang iglesia na itinayo ni Kristo, alam naman natin, iglesia katolika yun, ano? Kung i-deny nila yun, problema nila yun, ano? Yung iglesia na itinayo ni Kristo, kung ano man ang ipinahintulot sa lupa, ay ipinahihintulot din sa langit. Napakaliwanag. Alam naman po natin, mga kababayan, na kung ginagawa na ito noon ng mga unang Kristiyano, ibig sabihin, na ipahintulot na po yan sa iglesia na ito po'y gawin. Kasi kung ano ipinahintulot ng mga apostol at ng mga unang Kristiyano dito sa lupa, ay ipinahintulot din sa langit. Napakaliwanag po yan, mga kababayan. Tanong, kailan ba nagsimula ang Sign of the Cross? 300 AD lang ba ito nagsimula? Tatanungin natin ang dalawang mga unang Kristiyano. Ito pong si Cyril of Jerusalem sa kanyang sulat Catechesis dito po sa Book 13 sa paragraph 36. Ganito po ang mababasa. Let us then not be ashamed to confess the crucified. Be the cross our seal, made be boldness by our fingers on our brow and in everything, over the bread we eat and the cups we drink, in our comings and in goings, before our sleep, when we lie down and we awake, when we are traveling and when we are at rest. Napakaliwanag, may binabanggit na itong cross ay ginagawang seal. Napakaliwanag po nun. Isa pa, ito pong sulat ni Tertullian sa aklat niyang De Corona Milites na isinulat po ng 204 AD. So, ibig sabihin, bago pa nung 300 AD. Meron na bang mga Kristiyano na nagsa-sign of the cross? Ganito po ang ating mababasa. In all our actions, when we come in or go out, when we dress, when we wash, at our meals, before retiring to sleep, we form on our foreheads the sign of the cross. Napakaliwanag po. Ibig sabihin, ang sign of the cross, ginagawa na po yan ng mga unang Kristiyano, mga kababayan.
Ibig sabihin, dahil ipinahintulot po ng mga unang Kristiyano ang pagsa-sign of the cross at ayon sa Mateo 16:19, ang ipahintulot mo sa lupa ay pinahintulot mo sa langit, biblical pala ang sign of the cross. Ganun pala yun Napakaliwanag naman. At yan ay ginawa na noon ng mga unang Kristiyano, mga kababayan. Kaya itong sinasabi ng mga ngaral ng ministro ni Manalo, Pero nagtataka lang ako doon sa nakausap nating isang matandang Katoliko. Kaya daw siya, kasi nadisino tayo dyan sa Quezon, sa may parting paanan ng Mount Banahaw. Maraming saradong Katoliko dyan. Marami dyan sa Tayabas, Quezon. Ang sabi sa akin ng isang matanda, kapatid na Bobby, nung nadisino ako dyan, kaya kami nagkukrus kasi yan, panlaban yan sa mga milagro o sa mga maligno, sa mga masamang espiritu. Pag naglalakad daw sa gubat, pagka nag-cross daw, nag-sign of the cross, lalo pagka umuulan-ulan, madilim at umaalulong yung aso at bilog ang buwan, lalayas daw yung masamang espiritu. Pero nakapagtataka, bakit pagka yung Katoliko, kapatid na Bobby, nasa loob ng simbahan at nasa harap ng pare, saka nagkukrus din siya. Ano kaya ibig sabihin nun? Meron siyang pinalalayas doon, kapatid na Michael. Ibig bang sabihin, maligno o kaya ay may masamang espiritu yung pare? Maaari, doon, yun ang kaharap nila. Ganon lumilitaw. Kaya tuloy, ang sagot ng pare doon sa kongregasyon, mas malaking cross. Ano ibig sabihin? Mas lalo kayong maligno? busted! Yan! Mali! Mali yan! Ako naman. Kaya tama ang sabi ng banal na kasulatan. Ang sabi ni Apostol Pablo, marami talaga ang namumuhay bilang mga kaaway ng krus ni Kristo. Puro mga malisyoso. Ganun talaga ang mga kaaway ng krus ni Kristo. Ngayon ang tanong, ano ba ang sabi ni Apostol Pablo sa mga kaaway ng krus ni Kristo? Babasahin natin ang susunod na talata. Filipos 3:19, ganito po ang sabi. Kapahamakan ng kahihinatnan nila sapagkat ang dinidiyos nila ay ang hilig ng kanilang katawan na pangaliwanag po. Yung hilig nila, para manira, talagang kapahamakan po ang kanilang kahihinatnan yan. Di ba? Ano po masasabi niyo sa ating episode ngayon? Comment down below, mga kapatid. At kung like mo ang video na ito, paki-smash ng like button at mag-subscribe sa ating YouTube channel, Factbusters PH kaya. Huwag maniwala sa sabi-sabi. Check muna kung fact nga talaga hanggang sa susunod na episode. Ako po si Cabo. At ito ang Factbusters. Naku, ito talagang mga mangaral na ito. Kawawa naman kayo. Siguro, di ba ang demonyo takot sa krus? Kayo na po humusga. Ako naman. Mga kapatid, magandang araw po at kapayapaan ay maghari sa ating isipan at sa ating puso. At follow and subscribe, Factbuster PH at The Beloved Catholic sa Facebook page ni Kaburnok. At abangan nyo si Kaburnok, no? Dahil marami siyang i-reveal na mga maling aral at matutunan natin ang katotohanan. Dahil ang katotohanan ay magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless!